Good morning mga idol. All set to go na po tayo mga idol. So happy Thursday morning. Yan, this morning October 10, 2024 yan. All set na po yung ating taniman ng ating watermelon farming mga idol. Yan, nakapagdatag na po tayo ng ating plastic mulch. Ayan, para hindi na po tayo maglalagay po ng dayami. Kasi before po, kung matandaan nyo po sa una at second nating pagtanim ng watermelon is naglalagay po tayo ng dayami para po pang mulching, natural mulching po sa watermelon. Pero ngayon po is medyo mahirap po yung source ng dayami dito. At the same time, ganun lang din naman, natutubuan din siya ng damo later on. So kaya po nag-trial po tayo ng plastic mulch if it will work po para sa mga damo. Ayan, at saka syempre mga idol, gaya ng diskarte natin before, yan, nag-coral na rin po tayo mga idol. And yung ginawa nating pang-coral dyan, ayan, para sa mga hayop or tao man from outside na hindi po makapasok sa ating watermelon na tinataniman po mga idol, ay naglalagay po tayo paikot dito sa ating more or less 2 hectare na area ng ating mga pipino. Yan, so tumubo na po yung ating pipino. So later on magiging coral po ito siya. So instead na halimbawa yung mga kalabaw dito or yung baka, kambing man, instead na direct po sila makapunta dito sa ating watermelon, is maharangan po sila ng coral kapag lumago na po itong ating mga pipino dyan. Yan na yung ating mga pipino. Yan, tumubo na po yun yung mga pipino natin. So yan po yung kagawian natin para pag coral po sa ating watermelon, wala po mga outsider na makapasok na mga hayop. At the same time, kapag swertihin din po tayo dyan sa bunga ng ating mga pipino yan, is extra income din po yan siya mga idol. Ayan, at saka syempre it's early, wala pang alas 6 ng umaga, dito na po tayo sa ating farm. Ayan, so nagkakape pa lang po mga idol. Ayan, so may flowing po kami dito. Ayan, yan, maganda yung tubig dyan na iinom, sobrang linis. Yan, mga kasamahan natin nagkakape. Shout out. Patay na yung manok ko. Yan, nakanda na ba yung malunggay? Nakanda yung manok, yung malunggay. Yan. Manok-manok lang tayo, Jor. Maliligo tayo. Maligo ng maaga pa. Sige daw, ligo daw, maaga pa. Umuusok pa, yan ang nagpapags pa sa sobrang lamig dito mga idol. Dito po tayo sa Tupi, South Cotabato. Ayan, at saka malamig pa mga idol. So I think mga 1 week from now is mag-start na po tayo ng tanim ng ating watermelon. Ayan, luto na yung ating manok dyan. lutong-luto na. Ano yan? Breakfast natin yan, Franz? Oo. Yan, kape. Ito mo yung seedbed natin doon. Ayan. So punta tayo dito dahil naglagay na po tayo ng watermelon na seeds. Yan, dito tayo sa ating seedbed. Yan, so dito tayo, yan. Ganon din dito mga idol. Yan, paikot po talaga itong ating pipino. Yan, until doon hanggang yung may mga kahoy po yan sa mga idol, may mga pipinuhan po yun dyan. Paikot hanggang dyan sa may mga niyog na yan. Ayan, makita nyo po yung mga poste-poste. Yan, paikot po yan sa dyan. May mga pipino pong ganitong stage na po, siguro mga 5 days na itanim ito siya. Nasa gilid po tayo ng papaya plantation. Yan yung mga papaya dyan mga idol. Yan, sobrang laki ng mga papaya. Yan, ito ay tawag yan red cavity. Yan, yan mga idol. So ito yung mga papaya na red cavity. Gano'ng kalaki Dan? Malaki pa sa paa mo Dan ba? Yan siya mga idol, so sobrang baba lang. Yan, salamat Dan. Yan, ganun pa yun siya mga idol. Yan, mga papaya, pero hindi po sa atin yan. Gilid po ng farm natin mga idol. So papunta po tayo sa ating seedbed ng watermelon. So ito yung ating ginawa mga idol. So naglagay po tayo ng plastic mulching. Yung plastic mulching is 4 feet po siya mga idol. Hinati lang po natin para makatipid, para hindi po siya magastos. So ang importante po kasi dyan is wala pong damo na tutubo. So ito yung ating hanger. Yan hanger natin. Yan. Dito tayo magbubutas para dyan tutubo yung ating mga watermelon. So at the same time, ganon lang din, hindi siya
tubuan ng damo. Pero ito siya, before po tayo magtanim, mag-spray po ulit tayo ng pangalawang herbicide po dito para malinis po siya. Wala na pong damo. Yun mga ganyan na mga idol na mga damo is tuluyan na pong mamatay. Yan, at the same time, ito na yung ating tawag niyan, seedbed. Uy. Yan, andyan na yung ating mga watermelon na mga idol. Mga tanim. Nilagyan na lang din natin ng puradan para hindi po siya langgamin. Yan. So kahapon lang po ito siya nilagay. Maybe days from now, I think 3 days from now mag-germinate na po ito. And then on the day 6 or 7, transplant na po natin yan siya mga idol. So kailangan po natin lagyan ng ganito siya mga idol, para mag-germinate po siya. Ma-contain yung moisture dyan sa lupa at saka tutubo na po siya. Yan. Pero kapag nag-germinate na po yan siya mga idol, iangat na po ito siya yung mga trapal. Yan. So bakit po kami nag-watermelon mga idol? So far mga idol, kung mapansin nyo po at saka sa mga sumusubaybay po sa amin, yung ano po kasi ngayon, yung presyuhan ng gulay, like pipino, sobrang mura. Presyuhan ng siling pansigang, mura din dito sa area namin. Yung talong na, I think mag-startan po kami ng harvest, mura din po siya mga idol. Yung okra namin, patapos na yung okra namin, hindi pa kami nakarecover dahil sobrang mura din. Hindi kami nakarecover sa presyo, pero kumikita naman, hindi nga lang ma-maximize kasi may 50% pa po sa ginansya po kasi 50% sa planters, yung mga tawa namin, 50% po sa financer kapag natanggal na po yung lahat ng gasto. So ang presyohan na kasi ng okra 20, 25, pero yung pinakaunang harvest namin nasa 15 lang. So ang mangyari niyan, konti yung income mo. So hindi ko naman sinasabi na sa watermelon medyo malaki yung income, pero parang gano'n na rin minsan kapag sinuwerte po sa presyo. Like ngayon po, yung presyo ng watermelon is 39 pesos per kilo sa farm gate. So sobrang taas po yan siya mga idol, kasi before nakapag-harvest po kami nasa 25 lang. I think nasa 14 pesos talaga yung diferensya. Ngayon kung may 1 hektarya ka ng watermelon, napakalaking ginansya po yan siya. At saka in 2 months time from tanim ng seeds, 2 months time harvest ka na sa watermelon. Yan, kaya medyo maganda. At saka at the same time, ang watermelon kasi after harvest, pwede mo pa siyang ma-stock ng 1 to 2 weeks. Umabot pa ng 3 weeks. Sometimes, sa mga fruit stand, 1 month, hindi po siya nasisira. Compare sa mga pipino na pag-harvest mo ngayon, 2 araw lang, sira na siya. At the same time, talong, siling pansigang, umabot pa ng mga 5 days. Pwede pa. Yun nga lang, ang presyuhan po kasi as a farmer po mga idol, halimbawa, yung talong dito is nasa 20 pesos per kilo. Pagdating na po sa market, nasa 40, 50 to 60, depende sa nagre-retail doon. Medyo malaki yung diferensya. Compare sa watermelon, yan na may mga buyer kasi fruits kasi. Like yung mga papaya, maganda talaga yung mga presyuhan. Yan, kasi sa watermelon, almost mga mayaman lang din naman kasi ang bumibili kapag mahal yung presyo. Or mga restaurant, yun, mga ganon. Yung mga medyo alanganin sa buhay is hindi na po nakaka-afford bumili ng mga watermelon, mga ganyan. Kasi hindi naman to siya basic needs, although fruits po siya. Yan, sa ganyan po. So, ang maganda lang sa watermelon mga idol is mabilis lang po talaga ang harvest. Ang disadvantage lang after harvest, 2 or 3 harvest, wala na compare sa talong na umabot pa ng 3 buwan ang harvest. Siling pansigang, pwede pang taon na tuloy-tuloy ang harvest. Yun nga lang sa presyuhan. Depende po talaga ang farming mga idol. So, kung pagbabasihan, yung farming ito yung pinaka-legal na sugal. So, parang susugal lang din. Yung harvest mo, maganda, pero bawian ka sa presyo, so talo ka sa sugal. Yung harvest mo maganda, pero ang presyo, napakaganda din. Doon ka talaga panalo. So, parang sugal sa buhay na legal po itong farming. Yun nga lang nakaka-enjoy ang farming kapag kumikita po tayo dito sa farming. Yan, lalo na dito sa watermelon. So, ang kailangan mo lang talaga dito is sipag, yan, tiyaga, panalangin, yan na umayon yung panahon sa'yo. Kasi maliban sa presyo, humihingi ka rin ng magandang panahon sa Panginoong Diyos na hindi bagyuhin or hindi dapuan ng maraming insekto yung inyong mga pananim,
hindi masira dahil sa fungus, buwakong tag-ulan, yun mga ganyan. So even mga expert po sa watermelon or even mga rice, mga gulay, kahit gaano po sila, ilang years na po silang expert dyan, kung hindi umaayon yung panahon, napi-failure din po sila sa harvest. Dahil kapag ang panahon po ay pangit, panahon ng peste, panahon ng mga sakit sa halaman, is wala po talaga magagawa. So maliban sa ma-failure po sila, lalaki din po ang expenses kasi sa mga pananim, kasi kailangan mo ng sprayan ng mga insecticide, kailangan mong sprayan ng mga fungicide para lang makarecover yung mga tanim mo. So dagdag gastos po. So kailangan talaga ng panalangin maliban sa sipag at syaga yung pagpa-farm. Ayan. So dito tayo. Ayan, nandiyan na yung araw. Ayan, it's early in the morning. Malamig pa yung area natin. Nagpa-fags-fags pa po dyan banda. Oh. So sa paglagay po ng plastic mulch mga idol, antayin nyo muna umulan ng malakas bago po lagyan. Huwag po kayo maglagay ng plastic mulch na sobrang dry yung area, kasi hindi na po yan siya mauulanan dyan sa pinakailalim. So mag-dry yung lupa, alanganin po siya sa panahon ng pagtanim, kasi dry yung lupa pero sa labas halimbawa pag umulan is basa siya. So trial natin. So we will update you soon mga idol. Yan kung ano ang result po ng ating paglalagay ng plastic mulch dito sa area. Kaya at saka ito na yung kanal natin from flowing doon sa taas. Oh, naliligo na yung kasama ko. Yan, from flowing dito po siya. So isang palayan po itong ating pinagtataniman. Yan, may mga na-stock pa na tubig. Yan, sana gumanda dito ating tanim. Yan, ito yung ating view early in the morning dito parati. Yan, nakapasok naman po yung sasakyan dito. Yun nga lang, ang problema lang po tayong linya ng kuryente. So I don't think so kung paano yung linya natin. Yun pala yung Mount Matuto mga idol. Oh. Yan, dito po sa Pulumulok, South Cotabato. Pero our farm location, nirentahan po natin is nasa Tupi, South Cotabato. So dito po sa amin sa mga nag-watermelon farming, bali 50-50 po kami sa gastos, dito, tanggal gastos, tapos sharing po 50-50 po sa mga planters na kasama natin. Sila yung mga nag-aalaga dito din. At the same time tayo nag-visit din dito. Ayan. Ano, wala na, nalinis na yung manok. Ulam na talaga. Ayan. So maraming salamat po mga idol. We will update you soon mga idol. Ayan, shout out kay partner Ken. Ayan. Minsan siya dito, minsan andito din ako. Medyo hindi po kami minsan magkakasabay kasi may mga sariling schedule din po. Yan, happy farming mga idol. Ligo na, Jor. Ligo na. Ayos, lamig ah. Ayan yung papaya, hindi po sa atin.